So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po kasi talaga, no? Talagang mainit po talaga, no? Mainit po talaga yung usap-usapin na meron pong kudeta na nangyayari sa House, no? Kasi nga po, no, alam naman po natin, no, na nagtagumpay nga po yung kudeta sa Senado kasi nga napalitan nga itong si Cheese ni Tito Soto. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sa tingin nyo ba magtatagumpay ba itong sinasabi nilang kudeta daw, no? Kudeta daw na niluluto para po kay Martin Romualdez. Okay. So actually si Barsaga sinasabi niyang si Barsaga daw po no na ang pinakatinuturo ni Barsaga dito si Martin kasi sabi nga ni Barsaga hindi naman daw kikilos itong si Martin ay si hindi naman daw kikilos itong si Saldico no nang wala daw basbas ni Martin. So ang point dito mga kababayan, ebidensya. Di ba? Ebidensya. Oh, kung may ebidensya maniniwala tayo. Oh, in the first place mga kababayan, Congressman si Barsaga, bakit wala siyang pinakitang ebidensya? In the first place, nasa loob na siya ng Kongreso eh. 'Di ba? Ang unang-unang dapat na makapaglabas ng ebidensya na sangkot si Martin Romualdez diyan sa mga insertion po na 'yan, congressman din. Ay yung pangit dun eh. 'Di ba congressman ka na nga, nagbugang nga ka lang, wala ka pa ring ebidensya. Oh, parang si ano? Parang si Toby Chanko. Alam niyo mga kababayan, no? May point naman si Toby Chanko eh. 'Di ba yung point niya kasi nagiging pointless? Kasi alam naman po natin, no, si Toby Chanko po, gusto po maging House Speaker nito. 'Di ba? Bakit tayo maniniwala kay Toby Chanko na siya mismo gusto niyang maging House Speaker? At tayo mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, no, hindi po natin 100% na sinasabi na walang kasalanan o walang kinalaman si speaker. 'Di ba? Hindi natin sinasarado yung pinto natin na innocent si speaker, wala siyang kinalaman. Ang sinasabi natin dito, ebidensya. Pag may ebidensya, maniniwala po tayo. O so ngayon, ano ba yung what do you call this? Ano ba yung ebidensya nila ngayon na tinuturo si Speaker Martin Romualdez? Diskaya! Kung may ebidensya si Barsaga, maniniwala tayo. Tama ba? Tama ba? Agree ba kayo doon? Ilan ba tayo ngayon? O 870 tayo ngayon. O, sa tingin niyo ba fair ba yun? Na kapag mayroong pinakitang ebidensya si Barsaga, maniniwala tayo. Pag walang pinakitang ebidensya, hindi chismoso lang siya. Kasi tulad nga sinabi ko, ang unang makakapagbigay dapat ng ebidensya dito na sangkot si speaker, congressman dapat. Oh, isa pa itong maingay na to, ito pa, si Toby Chanko, ito congressman na rin to. Oh, bakit hindi niya rin maturo si Martin? Oh, sabi ni Toby Chanko, no? For the record daw, kasi may ugong-ugong pa rin sa Congress. For the record, kung mapapalitan man si Speaker Martin, hindi ko tatanggapin for the record yan. Oh, bakit tayo maniniwala kay Toby Chanko sa mga pinagsasabi niya? Kung siya mismo, kayo ba maniniwala ba kayo? Na kapag si Toby Chanko inalok bilang House Speaker, hindi niya tatanggapin? Oh. In the first place mga kababayan, puta wala nga nag-dominate sa'yo. Di ba? Bulok ka, Toby Chanko, bulok ka. Walang may gusto sa'yo. Walang may gusto sa'yo. Isipin nyo ha, gusto maging House Speaker, wala man lang nag-nominee. O para si Toby Chanko rin yan si Barsaga. Ebidensya muna bago ngawa. Ganun dapat. Oh. So ngayon mga kababayan, no, so nangyari ngayon dito, ito kahapon lang pala ito na balita, no? 8 hours ago. No? So dahil nga po sa ugong-ugong na merong kudeta na nangyayari nga po sa loob ng Senado, na mukhang meron nga.
Ito, ang kino-confirm natin mga kababayan, meron. Totoo, meron. Meron po talagang kudeta na nangyayari po sa loob ng Congress ngayon. Meron po talagang mga grupo ngayon na gusto na pong tanggalin si Martin Romualdez. Totoo 'yun, confirm 'yun. No? Meron po tayong nakuwang info. No, ano 'yan? Kilala natin 'yan. So ngayon dahil nga po diyan no, sa confirmation, hindi mukhang totoo po talaga. Totoo po talaga na meron talagang kudeta sa loob ng Congress ngayon. Oh. So ngayon mga babayan, dahil nga po dyan sa namumuong kudeta nga ngayon sa loob ng Kongreso, ang ginawa po ni Martin Romualdez, sinausap po yung mga party members. Ito sila si Ortega, si Asidre, o si JJ Suarez. Katabi niya pa si Sandro. Ibig sabihin niya si Sandro mga kababayan, sumusuporta pa rin sa chewing niya. So ba si Garin pala, nandito si Garin, no? Si Kong Hun, nandito si Kong Hun. Yung ba, di ko kilala. Tanong mga to. Lang yun to, mga hindi ko kilala. Ang ina nyo, pakilala nga kayo sa akin. Hindi ko kilala to mga. Pero yan, kilala ko yung iba dyan. Hindi, by the way, mga babae, no? Ang point natin dito kasi, hindi po mapapalitan si Martin Romualdez kung talagang majority pa rin po ng mga congressman, siya pa rin yung gusto. Di ba? So, ganun po yun. Oo. And by the way kasi, no, may mga ito bali-balita lang naman to eh. Bali-balita lang naman to. O sige, sabihin na nga natin na tatanggalin si Martin Romualdez. Sino ipapalit ninyo? Sino ipapalit ninyo? Di ba? Kung si Sandro, okay lang eh. Sa akin kung si Sandro, okay lang. Pero, kaya na ba ni Sandro? Pero ngayon, kasi ang talagang gusto talagang palitan si Martin Romualdez, 3 pangalan pa lumalabas. Di ba? 3 pangalan na lumalabas. So, si, pangalan nito? Yan, si Toby Chanco, no? Tsaka si Duke Prasco, yung isa. Puta, mga DDS yan eh. Duke Prasco? DDS yan eh. Best friend ni Sara yan eh. Actually, si Benitez din, lumalabas din na pangalan na papalit daw. So kayo ba, ano ba kayo? Kumpiyansa ba kayo kay Benitez? Diba? Kung si Sandro, walang problema. Okay lang. Basta importante lang po kasi mga kababayan, paprotektahan po si PBBM. Ayun po importante dito eh. No? Sino ba namang, sa tingin nyo ba, gagawin ba ni yun? Gagawin ba ni Sandro Marcos yun? Na pag siya yung House Speaker, gagawa siya ng paraan para ipa-impeach yung tatay niya? Parang, sa Abante? Okay. So ngayon, tinan nyo to Sabi-sabihin no, dahil nga po sa picture po na to na kumakalat ngayon, kasi ito party members to eh. Hindi, party leaders. Party leaders pala to, party leaders. Oo. So sabi dito, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez met with leaders of major political parties in the lower chamber. Who affirmed their support, mabigat pa rin si Martin, who affirmed their support for his continued leadership amid rumors of a possible shake-up in the House. Okay. In the brief statement on Thursday, Romualdez's office released photo of him with leaders of Lakas CMD. Kanya yan eh. Nationalist People Coalition, o NPC yan. Kay Tito Soto yan, di ba? NPC, tama, di ba? Nationalista Party, Nationalista Party kay Villar, NUP, Binay. Nanghula na lang ako. Binay, tama, di ba? Partido Federal ng Pilipinas, kay Sandro. Walang LP. Walang LP dito. So, yan. So, ngayon mga babayan, no? So, siya nanguhula lang ako doon sa political party. So, ngayon mga ka-streetwise, no? Una ba si Binay? Nanguhula lang ako. So, ngayon mga kababayan, ito.
So ito mga streetwise, ito po yung mga nasabi nilang gustong pumalit nga po kay Martin. So si Benitez, si Toby Chanco, tsaka si Duke Prasco. O, pili, mga kababayan, pili na. Sino? Sino? Sino ang gusto maging speaker? Mga kababayan, pili na. Taya. Sa letra ng B. Benitez. Taya sa Mandaraya. Bingo plus eh. Taya. Ano pa rin sa letra ng T. Toby Chanco. God save the Philippines. So, ako ba? So ngayon mga babae, alam niyo nakakatawa dito, no? Nakakatawa kasi dito. Salita ng salita itong si pangalan tong buwaka ng inon to, si Toby Chanco. Oh. Kasi sabi ni Toby Chanco dun po sa Senate, tingnan niyo kagago ni Toby Chanco, no? Pupunta talaga sa Senate. Pupunta talaga sa Senate para magpapansin. Oh. Sabi ni Toby Chanco, walang kickback. Hindi, sabi ni Toby Chanco, meron daw pong insertion na 13 billion si Saldico. Sabi ni Toby Chanco yun. Oo. Yun naman pala, pahiya si Toby Chanco dito. Kasi nga po ito, hindi sa kinakampihan ko si Toby Chanco, si Saldico. Pero ang point pala dito, no, yung insertion pala ni Saldico, hindi pa nare-release. Well, may anomalya kasi nga po merong insertion pero hindi pa nare-release. Pero yung malinaw po dito na may anomalya daw, di ba? Toby Chanco kasi yung kanya po na-release na. Walang kickback. Saldico's 13 billion insertion not yet released, unlike Toby Chanco's 559 million Alfredo Garbin. Reklamo si Toby Chanco na may insertion. Buto nireklamo niya pala, hindi pa pala nare-release. Samantalang yung kanya, na-release na pala. Insertion din yun. In the previous hearing, the committee Chanco moved to invite Co to the hearing over the alleged 13 billion insertion in the 2025 budget. The fact remains that this 13 billion is not yet released, not implemented, and the subject of controversy right now are those project na kung saan na-release yung pondo. O nga naman. Tama naman. Diba? Questionable yung insertion, pero ngayon na pinag-uusapan kasi ngayon, yung mga nagastos ng pera. Na-implement ng hindi tama, either substandard. So, napaka bullshit talaga nito ni. And by the way, mga babayan, no? Ako, kasi may mga tao po kasi talaga na gusto ng gustong mamili tayo. Kayo ba, saan nyo ba gusto? Kay Presidente ba o kay Speaker Martin Romualdez? Well, ako mga kababayan, hindi ko po pinapanalangin na mag-away yan. No? Hindi ko po pinapanalangin. Well, syempre, kung talagang hindi po talaga mapipigilan na mag-away yung magpinsan na yan, syempre sa Presidente tayo. Di ba? Pero ngayon, paano natin sasabihin na nag-aaway yung dalawa na yan kung ito pa yung statement ng Presidente? Tignan nyo, ha? Statement ng Presidente, ito. Alam naman ninyo yan. Ano nangyari? Hina ng sound. Papa ko. Yeah. Ito. Sabi ni Presidente, Hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us.
Tama ba yung video ko? Tama ata, no? So, ganun din po yung stand ko kay Presidente. O, di ba? Natural, minsan may nagpapapicture sa mga yan. Tapos minsan po nagagamit po yung pangalan ng kung sino man. Ito sabi to ng Presidente. Ito sabi to ng Speaker. May mga ganun. O, di ba? So ngayon, sabi naman ni PBBM, wala naman sasantuhin kahit sino pa yan. So ganun din tayo. Ganun lang din tayo. Di ba? Oo. Saan na ba tayo? Yan. So ngayon mga babae, no, ito yung sinasabi ko nga eh. So paano na natin, kasi ano, ang hinahanap natin dito kasi ebidensya. So actually ito, pinakita ko na ito kapon sa video ni Chris Ulo eh, pero pakita ko na rin ulit. So nga mga ka-streetways, no, ito po yung ano eh. Ito po yung pirma po ng insertion nung 2025 budget. Ito yun eh. Oh. Tignan nyo ha. O si Grace po, Saldico, Cynthia Villar, Stella Kimbo, Dong Gonzales, Winget Chalian, o Asidre, Dalipe. Ito yung insertion ha. Kasi pinapakita ko dito mga kababayan, may mga pumirma. Actually, si ano pumirma dito? Si Cheese. Yan o. Si Cheese pumirma. Si Jinggoy pumirma. Sa insertion to sa BICAM to no 2025 budget wala si Martin. Oh. So paano natin masasabi na may kinalaman si Martin kung sa insertion pa lang hindi siya nakapirma? Oh, baka may ibang ebidensya. Baka may ibang ebidensya, go natin. 'Di ba? Tirahin natin si Martin. Wala tayong pipiliin. Kahit si Presidente pa yan. Walang ebidensya eh. Hindi si Grace po pumirma. Pumirma si Grace po. Pumirma siya. Nasabi niya lang na wala siyang kinalaman. Na ang sabi lang ni Grace po, wala siyang kinalaman sa insertion. Pero ang tanong nga dito, ba't siya pumirma? Ipirma siya. Ayan o. Grace po. Pumirma siya. You know. Magkatabi pa sila ni Saldico. Di ba? So, yun. So, yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa kudeta po na nangyayari. Actually, confirm yan na nangyayari po ngayon dyan po sa house. So, kayo po ba, pabor po ba kayo na palitan si Martin Romualdez? Di ba? So, yun so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabusan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So, thank you mga kababayan. So, next topic tayo. Last topic tayo